Welcome to the Eugene Domingo channel. My name is Eugene Domingo, also known as Uge, and this is Bonding with Uge. Yes. And this episode is really special for me kasi makakabanding ko ngayon ang isang artista na, alam mo yung pag may nakita kang artista, ang lakas agad ng dating. Or pag may nakita kang isang babae na alam mong pumapasok sa showbiz at bata pa siya, ganyan, ang lakas ng dating, imposibleng hindi mo siya mapapansin o imposibleng hindi mo makikitaan ng promise. True enough, nung nakita ko tong babaeng to sa aming pelikulang Sisa, kahit hindi ko pa siya nakaka-eksena, sa reading pa lang, alam mo yun, nagbabasa pa lang, nakita ko pa lang yung mukha niya, naramdaman ko yung presensya niya, nakaramdam na ako ng kakaiba. Siguro dahil parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya nung bata ako, na naririnig ko yung paghinga niya dito sa tabi ko, na parang alam mong may sinusundang pangarap at saka meron siyang gustong maabot. At nung nagkasama na nga kami sa Sisa, napatunayan ko, mataas nga ang gustong maabot. At itong maganda, naaabot na niya. Gusto ko ipakilala sa inyo ang kasama ko sa Sisa at malamang napapanood niyo na sa mga pelikulang ipinapalabas sa mga international film festivals. Please welcome the beautiful Joribel Agoto. Yes! Woo! Joribel! Akala ko sasabihin nyo kanina, di ba? Parang yung pag makita mataas yung presensya, hindi siya yun. Hindi. Joke lang. Totoo. Kasi sabi ko nga dito sa channel ko, mas komportable akong imbitahin yung mga nakatrabaho ko or yung interesado ko. So yun nga yun, Joribel. First time pa lang kitang makita sa reading, remember? Diba? Siyempre, lahat tayo na starstruck kay Hilda Coronel. Pero, siyempre, titignan ko isa-isa yung mga kasama natin. Si Barbara Miguel, kilala ko na kasi siya sa GMA. Si Jenica, of course, kilala ko na siya. Si Angeli Sanoy, hindi pa. Pero somehow, umaangat talaga yung pes mo eh. Okay, Joribel Agoto. Siya po yun. Siguro hindi pa kayo masyadong sanay sa pangalang Joribel Agoto na nababasa nyo or sa kanyang itsura bilang artista, pero nakikita-kita nyo na. Kasi as of now, wala ka pang soap, no? Wala pa po. Normally, alam mo naman, pag artista at nakita sa soap, parang naging household name, dun talaga tatatak. Well, speaking for myself, dun talaga tumatak. Lalo na dun sa dulo ng walang hanggan as si Mang character. Ewan ko kung aware ka. Si Joribel Agoto ay galing sa Ilocos. Yes! Okay. Galing sa Ilocos. Nakwento na niya sa akin minsan, pahapyaw, habang naghihintay kami ng setup. Sabi ko, Joribel, saan ka galing? Parang ganon. Kasi I have not seen a play na nandun ka. I have not seen indie films or Cinemalaya entries for recently. But then, I heard about Filipiniana. Yes. Okay. That is not your first film. No. Nag-start po talaga ako sa mga student short films. There. Can you please bring us there? Ako, galing akong Ilocos. Saan sa Ilocos? Norte. Ang ganda doon! Yes. Malapit ba yun sa Curimao? Oo, medyo malapit kami sa Corimao. Gano'ng kalapit? Mga siguro 2 municipalities away ata ako. So, malapit lang yun, no? Mga less than an hour na drive. Ang bahay niyo ba nasa gitna ng bukid? O, talaga? Like pilapil yung likod ng bahay. Ganong level. So may bukid kayo, may tinatrabaho kayong bukid, may kalabaw kayo, ganon. Dati, kasi yung tatay ko magsasaka siya dati. Mula nung nag-aral na ako ng high school, tapos dalawa kasi kami, na-realize niya na hindi siya sustainable para magpaaral ng mga anak. Kaya siya nagkaroon ng work na pumasok as municipal employee. Okay. Oo, Ano nang nangyari sa bukid? Napunta na lang yung bukid dun sa younger brother niya. Okay. Parang gano'n. O sige. Nangyari. So si Joribel bilang bata,
Idalin mo kami doon. Paano ka naging, ang layo ng Ilocos? Oo. Parang 13 hours siya pag from Quezon City, tas road trip ka. Oo. Titigil at titigil ka, ang layo. Sobra. Saan ka naging aware? Teleserye. Teleserye talaga. Tsaka yung tatay ko kasi sobrang addict sa mga action films. As in, yun yung parang naging bonding namin ng tatay ko kapag hapon. Tapos mga action films. Tapos as in talaga yung mga kapitbahay, yung isang TV. Mga ganun talagang level. Talaga? Oo. Kanino yung TV sa inyo? Sa amin, hindi pa. Doon pa sa... Oo, tapos parang hanggang sa nung nakaluwag-luwag naman, nagkaroon na din kaming TV. Tapos sa amin naman kami po. Oh my God. Oo. Ito ba yung sabay-sabay na nasa sahig? Oo. Nanonood ng TV, tapos ang lakas ng reaction? Oo, ganyan. Tapos yung nanay ko, sa mga naman, tanghaling tapat na mga melodrama, yun naman yung mga banding naman naming dalawa. Mga Oo. drama-rama. Oo, drama-rama. Tapos, Sa hapon. Tapos dun ako namulat tungkol sa pag-arte, mga ganyan. So, Sinong mga paborito mo? oh my God, meron akong kwento. Yung Sige, go. pinakaunang performance na ginawa ko sa buong buhay ko, preschool ako, na aksidente ako kasi gumanap ako as Rosalinda. Alam mo yun, yung Mexican drama? Rosalinda! So, meron akong kaibigan na mahilig magbasa ng libro. Oo. Tapos sabi niya, siya yung parang narrator, ganyan. Sabi niya, syempre mga gullible, mga bata, parang sabi niya, may engkanto sa sa likod ng classroom. Kailangan natin mag-perform, mag-uulan siyang candy, ganyan-ganyan. So kami naman, okay, game. Ay, po-perform, Rosalinda. Tapos, ikaw na Rosalinda, sige, ako na, ganyan. So, Rosalinda yun, no? Oo, parang ako talaga Rosalinda. Ganun pa ako. Tapos yung nire-enact namin, yung scene na nahulog siya sa bangin. So ginawa namin, sabi, parang kailangan ko pa ata umilalim. Parang ganyan-ganyan ako. Tapos hindi ko naisip, yung sanga na binigay sa akin, yung sanga na gating-ting lang gano'n, naputol. Nagganon ako dun sa bangin talaga. Pero mini bangin lang siya. So yun talaga yung pinaka-earliest memory ko of performing. Tapos hindi naman ako natauhan. Parang, Teka, mulan ba ng candy? hindi. Grabe. Charot ka rin. Oo, umulan ng grade 6 students para akayin ako paangat. Ganon talaga ka? Lalim yung hinulugan sobrang mo? liit ko kasi noon. Tapos sobrang naging siya sa akin, memorable. Kasi sobrang, dun talaga yung pinakaunang performance talaga. So parang talaga, no? Yung pag-diner ka, gagawin mo. Gagawin ko talaga. Oh. Parang feeling ko, miss, looking back now, parang lahat ng mga nandito ako dahil lagi nang akong umuoo sa mga sinasabi ng mga tao. Like, even yung course ko, theater arts, sinabi lang sa akin na, may theater arts. So, sige, game. Okay. Ganun lang. So there. Mag-film ka. Sige, Parang ganun lang ako lagi. Parang mga lang siya, mga fini-feed sa akin na mga, na gusto ko naman talaga. Tapos sobrang lang ako, sobrang, okay, gawin natin. Gusto ko yan, gawin natin. So, yun yung una mong experience na naisip mo na, gusto ko yung acting-actingan. Oo. Gusto ko ng role play. Oo. Okay. Sa school, may mga drama club. Meron, pero hindi. Oh my goodness! Kasi sobrang dami kong, yung mga memories ko talaga sa Kasi syempre sa Ilocos, hindi naman ganun ka well-educated sa theater or sa anything. Generic related. lang yung mga generic, pinag-aaralan. Ganyan. So, ano yung sinalihan mo? Bakit tawan-tawa ka? Hindi kasi, nung elementary, ang pinaka-closest to acting na ginawa ko lang mga narration, ng mga, hindi ako si Mama Mary. Hindi ako mukhang Mama Mary. Kaya ako lang yung pinapag-narrate nila yung Bakit parang religious yung hindi naman. pyesa? Parang kapag, Bakit may Mama Mary? tawag doon kapag Christmas, yung... Pag may mga Bethlehem, ganyan. Tapos ako lang yung narrator, tapos hindi ako yung Mama Mary. Pero yung mga characters kasi doon, hindi nagsasalita. Yung narrator lang nagsasalita. So, sa akin binibigay. Okay. So yung Mama Mary nyo, syempre, yung mestiza, ganyan. So, ako nun sa gedli lang ako dun sa podium, nagaganon. Tapos maganda kang magbasa. Ganon. Tapos, dramatic. nung high school,
school, doon na yung talaga yung may drama, like organization na drama. Pero nagpe-perform lang every December. Tapos first year ako nun, miss. Tapos usually daw sa org na yun, mga fourth year, third year yung mga sumasali sa drama org na yun. Pero first year, sumali ako. Kasi sabi nung teacher ko, may sumali na lower section. Tapos sabi, first section, wala man lang tayong representative. Jorbel, go. Tapos ako parang, anong gagawin ko? So parang audition siya on the spot. Okay. Tapos surrounded ka at manonood ng buong school. Oh my God. Like from first year down to fourth year, ganyan. So, exterior ginawa? Oh, o sa... exterior Yes, daw. na-imagine Like, ko. grabe, ang acting ko, anong binigay sa akin prompt, lasing. Tapos ako, lasing-lasing ako doon. Tapos pinagbabato-bato ko yung sapatos ko. Tapos nasa gymnasium, gumaganon yung sapatos sa Yung pagkalasing mo, yung parang ang tinira mo rin. parang sisa. Pasisa na. Paaway, gano'n. Hindi social, hindi wine. Hindi, gusto mo na napamura. Hindi kasi ganun yung mga kapitbahay namin, di ba? So, pag nalasing, mag-iiyakan. mag-iiyakan, drama. Ayun, kayo, ganon. Ayaw nyo, ganon. Ganon. Inaway-away mo. So, syempre, sigawan. Oo, talaga. Nagalingan sila. Oo, sige, yan na siya na lahat kasi i-raise yung hands. So, who's in favor kay Joribel, Agoto, ganyan. So, i-raise nila yung hands, tapos unanimous talaga siya. So, talagang, dun pa lang, nagkaroon ka na ng confidence because of that botohan, I think. Yeah. Parang, dun pa lang, yung na-secure na yung feeling mo na, kaya kong sumugod, kaya kong sumubok. Kasi parang okay naman di ba? Parang umagri naman yung mga tao. Tsaka one more thing, I think it's in the name. Yung Joribel di ba? Parang, may kilala ka pang ibang Joribel? Wala. Di ba ang galing? Kasi si Jory, saan galing si Jory? Yung Bell? Parang couple name ng magulang ko. See? Kasi ang nanay at tatay mo, anong pangalan? Mahabang kwento Pero parang... Pangalan lang, mahabang kwento? Kasi Loreto, so doon galing yung Lori. Pinalitan lang yung ng J kasi lahat kami magpipinsan J, so naging Jory. Tapos yung nanay ko, Mel, pero ayaw niya yung Lori Mel. So pinalitan niya ng B kasi yung Bell daw maganda. Yes, Tapos Bell. sabi ko, Oo, Bella. wala namang E yung Bell ko. As in, ginawa mo naman akong tililing lang. Tililing naman, Nay. So, Jory Bell instead of Lori Mel. Yes. Oh my God, ang ganda. Hindi naman pala ganun kahaba yung kwento. At saka talagang pinag-isipan Pinag-isipan. Ano naman ang pangalan ng kapatid mo? Yun, hindi na sila nag-isip. Ano? Jedmar. Ano? Jedmar. Yung Agoto, Ilocano talaga yan. Yes po, Ilocano. Nung nasa Ilocos ka at nasa paligid ka ng bukid, pilapil, at saka mga, alam mo yon, mga eskwelahan na maingay lang, masaya lang, pero alam mong parang, eto lang yung pinag-aaralan natin. Kailan mo naisip na gusto kong lumuwas? Yun nga yung lagi kong iniisip, miss. Kasi parang, di ba usually yung common na problem ngayon ng generation namin or ng mga younger generation is hindi nila alam yung gusto nilang maging. Ako kasi, from the start, alam ko na talaga kung ano yung gusto kong gawin. Na parang meron din siyang... Ito yung pag-artista. Yes. Or Gusto anything. mag-perform. Anything that has... related sa... Yeah. So parang yun talaga, parang since bata ako, yun malinaw siya sa akin. Na feeling ko meron din siyang balakid kasi lalo na kapag alam mo kung ano yung gusto mong gawin, parang yung option, yung option, malilimitahan sobrang malilimitahan yung options. Tapos, parang ganun yung mga struggle ko, like, papunta dito sa kung ano ko ngayon. Parang, dahil malinaw na sa akin, parang nadi-discourage ako sa mga, kasi limited yung ano option. yung naging pinaka-driving force na, eto na, paluwas na ako, nay, tay, mga kabarangay. Paano ba? Parang, yung eto na, pasakay na ako ng bus. Oo, parang yung pamilya, hindi naman kasi din kami mayaman. So, sobrang payak lang. Tsaka pinalaki naman nila ako na sa payak way. Simple lang. Kaya parang nagulat talaga yung tatay ko nung gusto ko pong mag-Maynila. Oh. As in, so gusto ko
ko pong mag-Maynila, tay. Tapos parang, bakit? As in, hindi niya mag-grasp yung idea ng magma-Manila. Kasi, oo, sobrang payak lang talaga ng tatay ko. Oo. As in, ewan ko, mise, kasi parang, for example, pag uso naman ng bata yun, nagbabahay-bahayan, alam mo yun, nagre-reenact ng mga kung ano-ano. Pero pag uwian, balik na sa normal yung mga kaibigan ko, childhood friends ko. Pero ako naiiwan, nauuwi ko siya sa bahay. Yung ganong... Yung character dun sa bahay-bahayan. Oo, yung imagination, nagtutuloy-tuloy siya. Tapos kahit na wala akong kalaro, andun pa rin ako sa bubble na yun. Ang weird. Sabi nga, may kwenting nanay ko, kasi parang sabi niya, alam mo na, akala ko... Baliw ka. Akala ko, kinabahan ako nung bata ka kasi akala ko meron kang problema sa utak. Kasi meron daw, kahit wala akong kalaro, kinakausap ko yung mga stuffed toys. Tapos may mga pangalan sila. Tapos sabi doon ng nanay ko dun sa kapitbahay naming matanda, sabi niya, kung ano po kayong problema ng anak ko? So buti hindi ka pinatawas. Hindi naman, parang sinabi sa kanya na midwife kasi siya, tapos yun yung closest to, kasi hindi naman uso yung mga doktor-doktor nun. So parang midwife, siya yung pinaka-closest na paghihingan mo ng advice. So parang sinabi niya, hindi, okay yan. Kasi ibig sabihin, nagde-develop yung utak ng anak mo. Nagiging creative. Oo. So parang, parang feeling ko bata pa lang talaga ako, ganun na ako. Okay. Talaga. Sige, so nagtapos ka ng high school sa Ilocos. And then, paano ka nag-apply for college sa Maynila? Ayaw talaga ng magulang ko, miss. Na umalis ka ng Ilocos. Kasi panganay, babae. Oo. So, meron silang, grabe, sobrang strict. Yung tipong, yung araw, yung curfew ko. So, kapag may araw, ay wala ng araw, tapos wala pa ako sa bahay, kakastiguin ako ng mga... Kakastiguhin? Oo. Sasaktan talaga ako. Chinelas. Anything na mahawakan ng nanay ko. Yung tatay ko, okay naman. Overprotective. Oh my God. Tapos nagdesisyon ka na, gusto ko pong mag-Maynila. Hindi talaga ako pinayagan. Pero meron kasi akong tito dito na walang anak. So siya yung kausap ko, tito, gusto ko talaga mag-aral sa Manila. Okay. Kasi parang ako, eto talaga yung gusto ko eh. So, kahit anong mangyari, kung dito man ako mag-aral, aalis pa rin ako. Kasi iba talaga, hindi ko nakikita talaga yung buhay ko doon. Hindi ko nakikita na yung... Na hanggang doon ka lang. Oo. Hindi naman sa lang yung buhay nila, pero parang... Kasi hindi natin nila lang. Pero ibig ko sabihin, you want to spread your wings. Yes. You want to see more outside. Totoo. Kasi even po lalo na nung high school, parang kapag nag-usap kami ng mga kaibigan ko, parang yung mindset nila is mag-aaral, magtatrabaho, magpapamilya, mag-aasawa, mag-aanak. So parang ako, hindi ko, ulit. Alam mo yun, so parang from then on, ko talaga na, oh my God, hindi ito yun. Right. Hindi ito yun. There's more. Oo. That I Feeling ko want to see. nakatulong din talaga na mahilig akong manood kasi parang lumawak din talaga yung possibilities, yung pananaw ko ba sa buhay. I see. Yeah, I see. oo. Very interesting, Very interesting. And years after that, she traveled. She's been to Europe. She's been to, not the States. She's been to Europe. Alam niyo naman kung gaano kalayo ang Europe sa Asia. Yeah. What brought you to visiting Berlinale? Before Berlinale, pumunta pa po akong Venice Film Festival. There you go. Oo. Because of the film festivals. Because Oo. after high school, you studied theater arts sa PUP. in PUP. I have friends there. I studied some units there. And then, very good education. Yeah. And then, after you finished, paano ka nakapasok sa pelikula? Nag-start ako mag-audition 2017 and then naka-land lang ako ng role mga 2019. Mga 2 years pa. Mga 2 years. Kasi parang sa
theater, hindi kasi ako makanta. So parang, tapos sobrang minimal lang daw yung galaw ko compared to the other theater Minimal yung actors. galaw na yan? I mean, on stage. Ah, Parang, so sinabi nila, mag-film ka. So nag-audition ako sa mga films, sobrang laki naman. Hindi ko makita yung balance, hindi I ko see. mahanap. Oo. May naka-work ako sa isang events, photographer. Tapos, nakukunan niya ako ng picture. Aha. Kasi nag-stage manager ako sa events. Tapos parang sabi niya, uy, grabe yung mukha mo ha. Ganyan. Kunin kita sa isang music video ng friend kong indie artist. Yeah. Ganyan. Sabi ko, okay. Sinalang lang nila Yeah. ako. Sabi ko, oh wow, ganito Yeah. pala siya. Ah. Kasi parang, di ba, sa practices natin sa theater, parang masyado nating inaaral, in-intellectualize yung mga lines, Yeah. mga ganon. Kailangan may reason bakit ka gumalaw ng ganyan. Keme, lahat maplanta siya. So parang, nung music video ako, walang lines. So, na-strip na ako sa ganung pag-study ng character. So, pumunta lang ako as is. Ganyan. As So, is, where is. Right, exactly. Yeah. So, parang, ayun, sabi ko, okay, ganito lang pala. Kahit, alam mo yun, wala na akong kailangan pang ilabas na emosyon or patunayan or like itawid na emosyon. Ako yung patunayan lagi. So, parang, so, ginamit ko siya sa mga auditions. I-rewind ko lang, meron kang sinabi about, alam mo, there's sabi nung photographer, ano pangalan niya? Belle Dinglasa. Belle. Oo, Belle. Belle. Siya yung Belle. Si Belle, photographer siya. And then, kinunan kanya ng picture. Tapos sabi niya, alam mo, there's something about your face. Yes. I totally agree. Talaga. There is something about your face. Yun yung Kahit na sinasabi mo na, syempre ate, syempre miss, hindi naman ako magiging Mama Mary, you know? But your face is really beautiful. Oh, thank you po. It's a beautiful Filipina face. And it has features that are, alam mong, matalinong Pilipina. Actually, may kamukha ka sa isa sa mga artworks ni Ben Cab. Wait. Actually. No? Manang? Insert Si here. Isabel? Isabel, ang pangalan? Oh Parang my God, ganon. din yung character name ko sa Filipiniana. Isabel. Nakadikit ka talaga kay Isabel, ha? Belle, Isabel. I love Filipina features. I mean, sorry po, para sa akin napakaganda talaga ng kulay natin, kultura natin, shape ng mukha natin, and your face. I really like it. Especially, nung nakita ko yung mga photos mo online because in-stalk kita syempre. Ang galing mong mag-project. Ang galing mong humanap ng anggulo. Yeah. Pero ang pangit ka tumawa. Parang sa akin, sometimes you remind me of the late beauty queen and very good actress, Chat Silayan. Hindi mo na siya kilala pero napakaganda niya at saka beauty queen siya. Pag sinabi mong, ay, nako, miss, galing akong Ilocos, kita ko. Tapos, ang ganda. Gustong-gusto ko kasi talaga yung naha-highlight yung provincial look. Tapos nahahaluan nung may pagka, yung nalalagyan na ng mga iba't ibang levels. Na hindi, Na-influence na ng kung paano bibigyan ng ibang atake, tapos magiging edgy. You have that quality. So I think, sinabi ni Belle na photographer na, alam mo, there's something in your face. I agree. That's why, angat na angat yung mukha mo. Pag halimbawa nag-audition ka, isasama kita sa, films like Filipiniana. Because it makes the film unique among all the other entries. Especially pag festivals. International film festivals. So I think it's not only your talent, it's you have everything. You have all the important classifications para ma-achieve mo yung pangarap mo na gusto ko lumabas. Meron di ba? Anong reaction sa'yo ng mga tao sa Berlin? Kwento na lang to ng director ko sa akin, pero akala nila, kasi yung age na pinaportray ko sa Filipinian is 17, 18. Tapos nagugulat sila pag nalalaman nilang 42 ka na. Grabe naman. Kasi grabe yung tawa. Mas grabe ka, Tapos parang, tsaka ganito, na
sobrang stoic ko kasi sa Filipiniana. As in, wala ka talagang mababasa at all. I am very excited to watch Filipiniana. Mm-hmm. So parang tas nakikita nila ako in person. Tas para silang nalilito talaga. Wait, bakit iba ka sa film in real life? Filipiniana was first shown in Sundance in the States. Okay. Mabilis na kwento lang, bakit hindi ka naka-attend ng world premiere? In competition, ano? In competition po. Sa napaka-prestigious na Sundance Film Festival. Okay, hindi ako nakapasa ng visa. Putik na yan. At saka, unang-una na mahal talaga siya. Pero kasi, trinay ko pa rin. Kasi, di ba, ayoko naman ng... I'm sure tutulungan ka naman ng FDCP. Oo, may support from FDCP. Our Film Development Commission. Tumutulong po sila sa mga artista na bahagi ng mga entries sa film festivals. Totoo yan. Yung visa na lang po. Yung visa. So, si Pila ako, ganyan-ganyan. Tapos, ang daming red flag feeling ko sa mga questions kung based sa kung sa point of view siguro na nag-i-interview US sa akin. visa to. Oo, grabe. Grabe pala yun, no? As in talagang may umiiyak talaga. Meron. Sobrang talaga ako. Parang, walang edad. Matanda, bata, iiyak. Oh my God, so, iiyak nung talaga. ikaw na? Oo. So, parang ako, nung tinanong, sabi, okay, are you single, married? Tapos sabi ko, single. Tapos parang sabi, okay, anong job? Ganyan. So, red flag, single. Tapos yung job, artist. Pero sinabi ko naman na I'm currently working on this project that I need to get back to. Ganyan. Right. Kailangan bumalik. Tapos may hawak naman akong mga papers to support yung yung papeles na meron kayong kalabaw sa Ilocos, may bukid, di ba? May babalikan. May babalikan, ganyan. Hindi nila tinanong. Tapos tinanong, okay, are you traveling alone? Tapos parang ako, yes, but I'm gonna meet my director because he's based from Amsterdam. Tapos sabi niya, hiningi yung invitation. Tapos yung FDCP kasi nagbibigay ng endorsement letter para visa assistance. So, nilakip ko din doon. Tapos, chinek nila, ganyan. Miss, hindi tinanong yung bank ko. Tapos, bigla na lang ako dinecline. Tapos, tinanong pa, nakita yung mga passport ko. Ang dami ko ng... Tatak. Tatak. Dami ko ng mga Europe visas. Parang, tinanong bakit ka pumunta sa Venice. So, sinabi ko, for the film festival. Ba't ka pumuntang Berlin for the film festival? Blah, blah, blah. So, okay siya. Sabi niya, sorry. Tapos, parang ako, oh my God, sorry. Blip. Parang feeling ko, either ni-racial profile ako, kasi ako yung template ng AFAM. Parang mukha itong, ang kikitaing AFAM. Ganyan. Or, either mukha lang talaga akong walang pera at magti-TNT. Talaga? As in, wala. Tapos so, parang, yung tinatak denied, gano'n? Walang babalik. Tatak. Parang binigay lang pink, ganyan. Tapos sabi ko talaga, okay, thank you. Ganun ko Pero talaga. naramdaman mo? Ang sakit Parang, syempre, reject ka harap-harapan. Reject? Hindi, may pink na paper. Ina-attach siya sa passport. Which means, parang reject. Denied? Wala namang anything na ilalagay sa passport mo. Parang nilalagay lang, iniipit lang yung pink sheet na yan. So parang, sabi ko talaga, hindi ka iiyak. Hindi ka. So, okay, thank you. Gumana lang talaga ako, ma. Tapos paglabas ko na yung embassy talaga, parang andun pa ako sa labas na kagano'n. Ang mahal nun. 5,000 na? 8,000? Parang 11K. 11,000 na? Mga ganun yung nagastos. Parang sabi ko talaga nun, ang mahal nun. Tapos hindi ako makabook ng angkas kasi wala akong phone. Tapos bawal yung phone, wala akong kasama. Tapos parang ako nakaganon na lang ako sa gilid ng embassy. Tapos ang mahal nun. Tapos may dumaan na angkas. Sabi ko, kuya, pasakay nga dyan lang mo. Kasi malapit lang yung condo ng friend ko doon. Pero nakakatulala. Nakakatulala. Tapos sobrang bait ni Kuyang Angkas. Kasi feeling ko nakita niyang balisa ako. Tapos wala talaga. Sabi niya, sige po, sakay. Sumakay lang ako. As in, ganun, kuya, pahatid naman doon. Ginawa akong tricycle. Tapos siya naman, sige, sakay. Ganun. Tapos, okay ka lang, ma'am. Ganyan. Sabi ko, okay naman, kuya. Ganun. Tapos, ayun. Tapos, pagdating ko doon, sabi ko doon sa kaibigan,
hindi ako na ano, Tapos, nagutom lang pala ako. Parang okay naman na ako after. So, parang ako, okay na pala ako. Mahal So, you din missed yun, the world premiere. Yes, oo. Nanalo ba kayo sa Sundance? Jury. Oh, prize. congratulations. Kasi 2025 niyo pa ginawa yan, ano? 2024. Tapos 2025 pinalabas. Ngayong year, 2020. 2020. Oo. Ngayon lang Nung nangyari yung January Sundance. Oo. Fresh pa pala yung pagka-reject sa'yo. Sabi ko, tapos isip-isip ko, sino may gustong ako mag-TTNT? Anong gagawin ko doon? Actually, gano'n. Defensive ka sa sarili mo. Ako? Sa US? Oo, sa lagay na to. Oo. Parang, galing na ako sa Venice, no? True. Galing na rin ako sa Berlinale, Oo, true. no? Kala niyo mo maganda. Ang dami hinanakit pala. Pero, reject. Na-reject. Para lang sa sarili mo. Pero parang twice ka na nagpupunta ng Berlinale for Berlinale Talent Program. Anong ginagawa niyo doon? May para siyang mag-apply ka, tapos may mga, so kapag na-approve ka, may mga different classes, talk, ganyan. So marami, as in networking talaga siya, miss. So parang one whole week ata yun na puro ganap-ganap. Sobrang kakaubos ng social battery at English. Pero marami kang nami-meet. Marami po. Tapos from different work na like may cinematographer. I see. Like lahat ng filmmakers, kinds of filmmakers makakausap. Bakit twice ka na nagpunta? Yun po yung una, yung Berlinale Talent. And then this year, dahil din sa Filipiniana, parang in competition din siya doon. Meron ka bang balita kung kailan namin mapapanood yung Filipiniana? This year. Dadalhin hopefully. siya. Oh my God! Sana masopo. And Filipiniana is about? So, ang Filipiniana ay tungkol sa isang T-girl, na which is ako. T-girl sa golf course. Sa golf course. So, basically, para talaga siyang social commentary tungkol commentary. sa state ng Philippines, pero sa milieu ng golf course. So, very interesting. Yeah. So, feeling, nung una ko nabasa talaga yun, miss, parang, galing nga. Parang, ang ganda nung kung paano niya sinulat yung place. Pero ang pinapag-usapan, yung social differences, yung poverty. Pero sobrang ganda. Oh my God, I'm like so manicured, excited. ganyan. I'm so excited parang, to see it. Yung irony. Oo, yung irony. So parang doon ako na-intrigue na, paano kaya yun? I'm so excited to see it. This is written and directed by Rafael Manuel. Abangan natin to. Yes. Si Joribel ay nagsisimula pa lamang. So ngayon, pag naisip mo na galing ka sa bukid ng Ilocos at nakarating ka na sa iba't ibang bansa, hindi pa sa US. Tandaan nyo ngayon, hindi pa sa US. Hindi pa sa US. Anong nararamdaman mo? Ako talaga, feeling ko, miss, hindi malaking influence yung naging buhay ko. Yung naging journey ng buhay ko mula pagkapanganak. Hanggang sa ngayon, na talagang, nag-start ako from the scratch. Wala talaga akong connections at all. So, naging malaking parte or naging malaking influence to kung paano ako ngayon bilang artist, bilang aktor. Yeah, parang feeling ko yung pananaw ko sa buhay, kung paano ko tinitignan yung mga characters. As much as possible, parang hinuhukay ko sila. Kasi doon ako galing ang daming malalang paghuhukay yung ginawa ko para makahinga sa pangarap ko. So parang yun, as much as possible, ginagawa ko din siya sa mga characters. And you're only just starting. Yes! There's so much more and many more places to visit. And there's so much more films and projects that inaabangan namin na makita si Joribel Agoto. Iiksian ba natin yung pangalan mo to Bel Agoto or isusustain natin na Joribel? Yes. Joribel. Yung apelyido, sorry po tatay. Joribel na lang. Joribel Agoto pa rin tayo. And because of that, I have a gift for you. This is the Lucky Cat. Yes. There. Oh my God. And you can change the hand kung anong feel mo. Parang okay ako dito.
Sabi ko na. Sabi ko na eh. And then you can also put Cute, some ang text. galing. Okay, you can put some text there. You can choose. So, ano ka ngayon? So, ikaw dito sa fighting, sa fighting finger, fuck you finger. Pack you. Lalo na ngayong Women's Month. Daming kailangan ipack you, ha? Ayan! Meron tayong beat it, the answer's no. At meron tayong, you can write your own text if you like. And what is that? Talk to the hand. Talk to the hand. And how about no? How about no? Yes. Parang And- feeling ko, beat it. Beat it. Okay. Beat it. Bakit beat it? Parang ano siya eh. Wag na nga, ito na nga lang. Ayaw na mag-explain. Sige, ano na lang? Ano? Hindi, kasi parang feeling ko sobrang lakas ng fighting spirit na to. Mm-hmm. Eto yung kaya ko, beat it. Parang meron pa rin like room for, beat this. Di ba ibig sabihin ng beat it? Hindi ko alam. Ito lang yung inano ko, parang feeling ko, ko din, words ko for myself. Okay. Para lang meron Hindi ka room magpapatalo. for, yes. Tsaka room for improvement. Parang Ikaw. yes, You are, towards myself. yes. Your biggest, ano ba to? Kumbaga parang ang nilalabanan mo, No. ang china-challenge mo, yung sarili mo. Mm. Pero para sa'yo rin ba to? Ewan ko. Depende. Pag meron akong makagagahang ginagawa, ano, girl? Ganun. Ano, girl? Ikaw ba to? Para sa'yo to. Now, this cute thing, this is the Lucky Cat, is from Stockroom PH. Wow. Yes. Thank you so much for adding cuteness Ay, parang I want to our to. set. Try natin para Sige, maano bahala ka na natin. dyan. And also, this cute bear is the Bear Break, also from Stockroom PH. I would like to thank Celebrity Club for our venue for the Eugene Domingo channel. And I would like to thank SM Fashion and G Business Inc. for my very comfortable and relaxing loungewear. Yeah. It has been so fun bonding with you. Thank you so much for spending time with me. Bonding with Uge. yes, bonding with me, Uge, and I was just bonding with Joribel Agoto. Yes. Hey, thank you so much, Miss. Yay! I love you.